Dalawang beses po tayo, dalawang beses po akong kinasal, pero sa iisang tao lang. So, kinasal po kami sa West at saka sa church. So, ayan. And dahil nga po syempre, kinasal tayo, so nabiyayaan kami ng tatlong anak. So, dalawang lalaki at saka isang babae. Yung pinakamaliit, yung panganay. Yes, yung babae po ang panganay, pero siya yung pinakamaliit. Ayan. And ako rin po ay panganay sa tatlong magkakapatid. Wala na pa akong tatay. So, yung mother ko po ay nasa Pilipinas. And ayan, ako po ay, sabi nga ni Mentor Jomar, ako po ay dating teacher bago po ako naging OFW. So, first ay elementary and then secondary teacher, major in biology. Yes po, science teacher po tayo, hindi lang halata. Charot. Ayan. Ayan. So, next. Wait, ayan. Ayan, so doing IM worldwide. So, ito na po yung mga achievements natin. So, syempre po sa tulong ng mga i-close up po. Sa tulong po ng team, syempre po, alam naman natin pag uni-level talagang teamwork po ito. So, kaya I am so blessed dahil may magagaling akong leader under our organization and ako lang po yung representative nila. Sila po yung nagdala sa akin dyan. And hindi lang po sa Team Fearless, nakakasama din po tayo sa Team Wolves. Kahit po thankful po tayo kasi dati hindi natin na-expect, no, nakakasama din po tayo sa Titans. Ayan. And ayan, top seller din. And under our organization, ito na po yung mga elites po natin. So, all in all, kami po ay 20 na. Hindi pa ganun kalaki, pero ayun, we'll get there, sabi nga natin mga mens. So, proud po ako sa bawat isa sa kanila kasi talagang super appreciated yung mga efforts and hard work po nila. So, ayun. So, eto na yung topic natin, ABC of Success. Thank you naman, Mentor Vicky. Grabe yung effort nito, Mens. Nangangawit na siya, pero sige, tuloy lang po. So, since ayan, ABC of Success, start na tayo agad-agad, attitude. So, ito pa lang po yung nangyari pa lang sa atin ngayon, matitest na talaga yung attitude natin. Ano po? So, sabi nga dito, attitude is everything. Okay? So, bakit po? Ito talaga yung pinaka-foundation ng lahat kung sa buhay natin, hindi lang po sa business natin, kung hindi sa lahat po. So, para sa inyo po, kung kayo po ang tatanungin at narinig nyo yung salitang attitude, ano po ba yung first na naiisip ninyo? Oo nga, men, Lilibet, tandem. Kaya super blessed ako kay Mentor. Buti na lang naisipan niyang tumambay dito, men. Ayan, ganito pala yung mangyayari. So, ayan, pero sabi nga natin, kahit na ano pang bagyo ang dumating, kahit ano pang problema, magagawa natin ang paraan. Yan, yes, may purpose po. So, attitude, wala pa akong nakitang nag-comment. Ano po yung attitude para sa inyo? Wala. Ay, ayan. Ayun. Pangit ugali, pangit pamuka. Okay. Your reaction towards something? Yes. Ugali? Yes po. Actually po, kinonsult ko si Mr. Google. Ayan. Sabi ni Google, ang attitude daw is how you look at things. Ayan. So, ito po yung manner. Ayan. Ayun. Nakasulat pala, inunahan ko naman. Ayan. How you look at things. Ito yung manner of doing things or how you handle things. How you react to something. Kaya nga po, ayan, no, reaction and response sa mga bagay na nangyayari. So, example pa lang po yung nangyari, walang internet, naghahang, pero kumakapit pa rin, ganyan, hindi na mag-play, pero nasa sa atin kung paano tayo magre-react sa isang sitwasyon. Ito, nakalagay dyan, attitude will determine your behavior and your behavior will determine your character.
Okay? So, sabi nga natin, ito yung reaction or response natin sa is may dalawang choices lang tayo mga mens. It's either you will react yung kumbaga yung bugso ng dami mo, pwede kang makapag-react ng negative or pwede rin naman na positive. Okay? So, internet unstable daw. Tawanan na lang natin, mens. Basta ang importante, nandito pa rin tayo. Ayan. So, your attitude determines your direction. Okay. So, sabi nga natin, paano ka magre-react sa isang bagay? So, mens, meron po akong kwento. Maan lang po natin, na ma-interrupt ko lang po ng kaunti. Sino po yung nakakaalam dito ng kwento ng dalawang salesman? Pakitype nga po ng 1 kung alam niyo na yung kwento ng dalawang salesman. Parang wala pa. Meron siguro pero baka hindi na naaalala mga mens. So meron pong dalawang salesman. So sila po ay inutusan kanilang boss sapatos na yun. Oo, mens, Romelin. Ayan, so may idea. So, itong company na to is planning to expand. So, gusto nilang pa yung business nila. At ang business na yon ay, hindi daw nakikita, lapit mo, mens. Baka internet pa kasi. Ayan. 1. Ayan. So, mayroon sila. Delayed nga. Okay. So, sige, tuloy lang tayo mga mens. Ayan. So, yes, about po sa shoes fund. So, ngayon, pinadala ng CEO yung isang tao niya or sabihin na natin na isang manager doon sa isang lugar kung saan syempre tina-target nila, 'di ba? Pag gusto mong expand, tinitignan mo muna yung area kung feasible ba, kung okay ba doon, kung sa tingin nyo ba ay magbo-boom doon yung business ninyo. So yung first na pinadala niya, tawag sa kanya pagdating doon sa lugar, "Boss, huwag ka dito magtayo ng business. Hindi na yung isa." Ngayon, buti na lang, hindi na yung boss. Nagpadala siya ulit ng isa pa. Sabi nung isa, pagdating niya doon, wow, boss! Magkiklik dito yung business natin, dito chinelas. So kapag nakita nila yung chinelas na yan, siguradong bibili sila. 'Di ba? Yung sitwasyon or yung bawat bagay. Okay? A choice yung negative result. Tama? Paano natin mag-develop yung attitude natin? So, bilang leader or member ng IM Worldwide, kailangan unang-una muna i-develop mo yung sarili mo. Okay? Una, 'di ba sabi natin yung mindset kasi natin is everything, same as attitude. Okay? Kasi kung ano yung attitude natin, nire-reflect nun yung mindset natin. Okay? Then, yung mindset natin, sasabayan mo ng action, magkakaroon ka ng result. So, ikaw, bilang individual, kailangan mong matutunan maging mabait. Okay? Magbabait po.
Kung mabait ka dati, kailangan i-continue mo yon at lalo ka pang maging mabait. Okay, so ang mga uplines ba natin, ang mga top earners, mababait? Yes po. Yes po, ayan. Oh, kailangan mo din maging empty cup. So, kailangan magkaroon tayo ng room. Intentional po ito, yung pagiging empty cup, ano? Para ma-welcome natin yung mga possible na learnings pa. Kasi nga, ang learning is a continuous process, sabihin na natin. Ano? Learning is never ending. So, every now and then, may mga bagong learning. So, kailangan nag-aalat tayo ng space para doon sa mga learnings na yon para mas ma-absorb natin sila. Okay? And then, you have to also learn this skill, yung good learning, listening, lecturing attitude. Okay? Kasi sabi nga natin, hindi pwedeng pakikinggan mo lang, kailangan sinusulat mo. Okay? And, ayan, yes, upline. Okay. Natutuyo na yung lalamunan ko. Ayan, so yes, upline. So, pag may sinabi sa'yo si upline, kailangan mag-yes ka. Hindi lang yung yes na para lang masabi na nag-yes ka, kundi dapat ay meron ding action. So, pag sinabi ni upline na gawin mo to, example, bukas ay mag-host ka. Okay? So, yes, upline. Kasi, dinidevelop ka. Kasi alam ko naman na alam yun na yan. And ito yung gusto ko pang i-MS. Be yung silver lining. Sabi nga ni si Catriona Gray, sabi niya, you should find the silver. Hanapin mo, nawawala boses mo. Kailangan hanapin mo yung positive sa lahat ng sitwasyon. Kahit gaano pa kahirap yan, next. Okay? So, ayan. Sorry, alam ko na hindi stable yung internet natin, nawawala daw po yung boses. Pero try natin mens na bagalan ng kaunti yung pagsasalita. So hopefully kahit delayed po ay papakinggan nyo pa rin. So yun, be grateful kung ano yung meron ka at pagyamanin mo yun. Kasi pwedeng yung meron ka ngayon ay wala dun sa iba. Lagi po ninyong tatandaan yun. And tayo ay may iba't ibang sitwasyon. So, maaaring yung gusto mo ay nasa kanila na, pero pwedeng may mga gusto sila na nasa sa iyo pa rin. Okay? So, tingnan nyo po ito, no? So, dito, kung makikita ninyo, kung lahat ng letters ay may katumbas na number, katulad nung nasa screen, tulungan ko na siya kasi nakakawit na siya. Ayan. Okay? So, kung bawat letters ay may katumbas na number, ito po yung kalalabasan ng total. So, ang skills po is equivalent to 82 lang. Hindi ko naman nilalang, pero kasi mataas na yan. Knowledge is 96, hard work is 98. Pero ang attitude is 100%. So kaya nga po kung naririnig ninyo, palagi sinasabi ng mga mentors natin, ng mga uplines natin, ng mga top earners, kahit na gaano ka kagaling, kahit na magaling kang mag-DR, magaling ka sa lahat, magaling kang mag-training, masipag ka, pero kung ang attitude mo ay bagsak, I mean, meron kang attitude problem, hindi ka matyaga, madali kang uminit ang ulo, lahat ng skills mo, lahat ng knowledge mo, lahat ng kagalingan mo, mababaliwala po yun. Kung hindi
kung yung attitude mo ay hindi, sabihin na natin na hindi stable. Okay? Kaya nga po dito, ang unang-unang binibuild natin or inaayos natin is yung ating attitude. Okay? Actually, meron tayong separate na training, attitude lang. No? Yung about attitude lang. So, ganun ka-importante po yung attitude. Ayan. So, hopefully kahit ganito po yung yung sitwasyon natin, hopefully meron po kayong natututunan kahit papaano. Ayan. So, eto, comments. Anong nakikita niyo sa screen po? Sabi dyan, the things about the lion. Sige, tayo ko na po, alam ko na medyo nahirapan kayo, no? He is not the fastest animal. He is not the tallest. He is not the heaviest. He is not the smartest. But his attitude makes him king. Bakit siya yung tinaguri ang king of the jungle? Diba? Ano ba ang meron sa lion? Diba? So, tuwing nasabi natin leader, they are, kumbaga parang inihahambing siya sa lion. Kasi it's because of its attitude. Okay? Isipin mo nga naman, hindi siya pinakamabilis, hindi siya pinakamalaki. Pero bakit siya yung king of the jungle? Bakit siya yung tinaguri ang hari? It's because of its attitude and behavior. Okay? Ayan. So, next po tayo. Ayan. Letter B na tayo, mga men. Ayan. So, letter B stands for belief. Ayan. Sinabi ko, bibilisan natin. Ayan. Yes po. Isa sa favorite topic ko din ito, mens. Kasi nga, ayan. So, belief. Yung belief is also known as faith, mga mens. Ito yung paniniwala natin. So, ito yung iniisip natin, yung pinapaniwalaan natin. So, sabi ko nga, what you believe, you become. Yung utak natin, ganun siya ka-powerful na kapag ka inisip mo yung isang bagay, yung buong katawan mo susunod. Diba? Pag inisip mo kasi at kinlay mo na naniniwala ka na magagawa mo yung isang bagay, alam mo yun, yung action ng katawan mo susunod. Ganon ka-powerful yung mind natin. Diba? Sabi dyan, everything is possible for the one who believes. So, napaka-bless po natin, kasi nga yung company natin is God-fearing. Okay? So, ayan. So, yung unang-una, kanino ka ba dapat magtiwala? Kanino ka dapat magtiwala? Siyempre, unang-una po kay God. Sabi nga natin, pag ginawa natin na center ng buhay natin, pag lagi natin inuuna si Lord, everything will be okay. Magiging okay ang lahat, magiging possible lahat. Okay? So, ito po, ako hindi na dito yung isa. Meron kasi po akong quote na nabasa kahapon. Sabi niya, teka po, hindi siya na dito, hindi na save yung na-edit ko kanina. Sabi po dun sa quote, basahin ko na lang po, dami nating struggle ngayon, pero go lang po tayo, Ayan, sabi, there are 7 signs God is testing your faith. Okay, hopefully clear po yung boses ko ngayon. Ayan, sabi niya number 1, heartbreak. Number 2, hopelessness. Number 3, family issues. Number 4, failure to achieve goals. Ito pala, ano ko na lang. Ganyan. Paano ba ito yan? Ayan. O, diba? Lahat nagagawa ng paraan, Mels. Okay. So, ayan. Heartbreak. Alam ko po, pwede sa inyo nakakaranas nito. Tignan nyo na po ninyo, ilis nyo kung alin dyan yung nararanasan nyo. Ulitin ko po, no? Number 1, heartbreak. Number 2, hopelessness. Number 3, family issues. Number 4, failure to achieve goals. Number 5, financial
financial issues. Number 6, patience test. Oh, grabe. Sapul tayo dito, mens, ngayon. Ano? Patience test. And number 7, isolation. So, kung yung kayo ay tinitest, Lord, yun ay nararanasan mo ngayon. Especially, kung nararanasan mo yung 7 na yun ngayon, means malapit na yung breakthrough mo. Grabe, mens, kasi nung narinig ko yon, actually galing yun kay Mentor Chris. Nung team day namin, binanggit niya kasi alam kung ano yung sitwasyon ko ngayon. So, sabi ko sobrang yung na ano ako doon sa 7 ano na yon, sa 7 signs na yon, na-struck talaga ako kasi naranasan ko yun. Kinilabutan ako moments nung ko yun. Sabi ko, oh, thank you, Mentor Chris, kasi nabigyan ako ng pag-asa. So hopefully, kung sino man sa inyo yung nakakaranas ng mga struggles ngayon, mens, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kapit ka lang, katulad ng pagkapit ko sa internet naman ngayon. Ayan. Kasi malapit na yung wala ka lang, mens, ibibigay sa atin ni Lord kung ano yung hinahangad ng mga puso natin. Hindi mo ba, bakit ang tagal naman? Diba? Merong tanong na sa patient. Okay pa, ay ang right na talaga sa'yo, as may sa'yo. So, believing in God, natin, maniwala lang tayo. Okay? Ibibigay din ni Lord yung hinahangad natin. Sa tama, sa sarili mo. Naku, 5%, malulugo. Ayan, 5% na lang siya mga men. Dumilim yung mundo ko. So, na, yung script, believe yourself. Maniwala ka sa sarili mo kasi kung ikaw mismo hindi ka maniniwala sa sarili mong kakayahan, sino magpalayo? Ba? So, eto meron ulit tayong story. Ba? Hilig ni Mentor Gina sa story. Opo, mens. Eto, story of Howard. Kung nakikita nyo po yan, ano. Mens, ano po yung istorya ni Howard? Sino si Howard? Mens, si Howard po ay isang employee. Ayan, unstable daw ako ulit. Sige lang. Okay. So, ayan. So, sino po si Howard? Si Howard po ay isang employee sa isang meat company. Okay? So, syempre, kung meat company, meron niyang mga walk-in freezers. Diba? Mga walk-in refrigerator. Na hindi naubos. So, nalagay na niya ngayon dun sa freezer nila. May napansin siya na isa pang freezer. So, parang na-curious siya, pumasok siya dun sa freezer na yon. Hindi sinasadya, biglang nagsara yung door ng freezer. Walk-in freezer. Since freezer yun, naisip ni Howard, wala na gabi na siya na lang mag-isa doon, siya na lang yung naiwan. Mamamatay na ako dito kasi bukas pa darating yung mga katrabaho ko.
Alam niyo po, hulaan niyo nga kung anong nangyari kay Howard. Namatay. Comments. Namatay daw si Howard. Hindi man lang niya kayo binigyan ng mga mens, namatay po si Howard. Kinabukasan, nakita siya ng katrabaho niya, nasa sulok siya, nakaupo, hawak sa dalawang paa niya. At alam niyo ba, mens, kung ano yung cause ng death niya? Fear. No, nag-freeze yung puso niya. Freeze to death. Ngayon, ang pinagtataka po ng mga doktor na nag-examine sa kanya, mga medical team, bakit na-freeze yung puso ni Howard? Sira naman yung freezer. Ano po yung point dito, mens? Di ba, kung tutuusin matatawa ka, bakit nga namatay? Mens, kasi naniwala si Howard. Di naman niya kasi alam na sira yun. Ang alam niya, freezer yun. At malamig na malamig doon. So, pag nag-stay siya doon ng buong magdamag, mamamatay siya na frozen. Diba? Naniwala siya, yung paniniwala niya, sobrang powerful talaga ng belief niya. Mamamatay siya dahil mapi-freeze siya. Yun po yung sa kanya. Grabe ano? Hindi mo akalain. Di ba matatawa ka kasi bakit frozen? Sira yung freezer. Pero dahil dun sa paniniwala niya, yun yung na-manifest sa buong katawan niya. Kaya mas pag pinaniwalaan mo. So number 3, upline, your upline or your mentor. Maniwala ka sa upline mo. Or kasi dito sa ginagawa nating businessmen, sila yung magulang mo, sila yung nanay mo, sila yung tatay mo. Bilang isang nanay or tatay, ayaw nila na mapahamak ang kanilang anak. Diba? Sila lang yung kakampi natin di. Kaya kailangan magtiwala ka, maniwala ka sa iyo. Okay? Next, ganun din mga mentors sa inyong downline. Kasi sino bang magtutulungan dito mga mens? Tayo-tayo lang din. Diba? Maniwala ka sa mga downlines mo. Oh. For example, pag nag-hit ka ng rank up, o for example, kasi yung Sapphire, sige sabihin na natin na kaya mo pang mag-isa. Pero, for example, Ruby, diba? Kailangan report ito. Hindi pwedeng mag-isa mo sa Ruby. Kasi kailangan mo ng isang Sapphire sa kabila, isa sa right, tig-isa. So, diba, kailangan magtiwala ka sa kanila na magagawa nila. Okay? So, kailangan yung magtiwala sa isa't isa. O, for example na lang, yung downline mo, may ipapatok sa'yo. Siyempre, same ng pagtitiwala din sa upline. O, yung nakikita nila sa'yo, yun din naman yung nakita mo sa up. O, kumbaga, kaya tayo po ay blessed kasi kung ano yung ginawa sa atin ng mga uplines natin before, yun pinapasa natin pababa. So, next, cross line. O, di ba? Kahit cross lines po natin, kailangan magtiwala din tayo, maniwala din tayo sa kanila. Kasi kahit cross lines po natin sila, kahit hindi sila part ng team natin, cross lines, sila pa yung nakakatulong din sa atin. Okay? Number 6, company. Siyempre, mga main. Kung wala ang company, saan tayo pupulutin, di ba? Wala din tayo. So, yung company natin, gusto nila maging successful tayong lahat. Tama po? Kaya nga, di ba, ginawa nila, pinag-aralan nila yung mga komplan na yan, pinoprovide nila lahat ng needs natin. Yang, kung tutusin, hindi naman nila kailangan magbayad ng mga artista na mag-e-endorse. Okay? Pero, ginagawa nila kasi gusto nilang tulungan tayo.
So, kailangan maniwala tayo sa company. Okay? Next, products. Siyempre naman. Be the product of your own product. So, kung naniniwala ka sa product, syempre, dapat umiinom ka din. Tiwala ka sa pin. Alam mo din. Ayan. Letter C na po tayo. Hanggang anong letter yan, Mentor Gina? Hanggang Z, charot. Hindi po. Hanggang letter G lang tayo kasi pangalan ko starts with letter G. Kaya hanggang G lang tayo. Kaya konting kapit pa, mens. Ayan. So, letter C na po tayo. Commitment. Ito lagi po nating naririnig. Commitment. Okay? Ayan. There are 3 kinds of commitment. So, depende po yan sa level. So, merong isang mentor mas narinig to. Kinompare niya to sa kasal. Yung sa marriage. Yung magbabaw na kayo pareho. Oh, sino po yung mga married na dito? Ayan, alam ko madami po. Yung mga single, may mga boyfriend, pwede rin makarelate dito, mens. O di ba? O sabi na natin nandun na kayo sa nasa harap na kayo ng party. Okay, kinakasal na kayo. Tapos sasabihin, through thick and thin. Sabi, tatanungin, ano na yung sinasabi pagkasal? For better or for worse, tinatanggap mo ba si Rosie? For example, si Rosie, tinatanggap mo ba siya upang iyong maging kabiyak? Paano pag ang sinagot ng mapapangasawa mo ay, I will try, Father? Ano naman ang mararamdaman mo, mens, di ba? Ibig sabihin, hindi pa siya ganun ka-committed. I will try daw. Kinakasal na kayo, tapos ang sagot niya, I will try. Di ba? O tapos, o kaya ang sagot niya, I will do my best. What if yung best niya ay hindi pa sapat? Diba? Ano po yung karaniwan na sinasagot natin? I do. Diba? Sinasagot natin, I do. Kasi siguradong sigurado ka na. Okay? So, dito naman sa business natin, you will do whatever it takes. So, ito no, natatandaan ko to, no, dito kasi matitest yung kung gaano ka ka-committed. Pagka, for example, sinabi mo na mag-hit ka ng sapphire, mag-hit ka ng rank up, alam natin na pag nag-hit ka ng rank up, ay 1 month period lang yon. Okay? So, kailangan nandun yung commitment mo, tapusin yung laban within 1 month. So, for example, tinanong ka ng upline mo, kaya mo bang tapusin? Paano ka sasagot, men? Diba? So, ito po, no, for example, meron akong leader dati na tinanong, yung, alam niyo yun, yung kalahati na, actually, 3rd week na. Okay? 3rd week na. Nasa 20 na. Tapos, ang RQB pa lang niya ay sabi na natin na wala pa sa kalahati. Diba? Kung yung iba yun, parang mawawala na ng pag-asa. I'll do my best para matapos ko, mens. Pero alam nyo, yung leader na to, sabi niya, kaya yan, mens. May 10 days pa ako. Kaya yan. May kakausapin pa ako. Diba? So, dun pa lang, sa way ng pagsagot niya, alam mo na kung gaano siya ka-committed at alam mo na natatapusin niya yung rank up na ginagawa niya. Okay? So, commitment. So, yung dito sa business po natin, first year is the most critical. 1 to 3 years, critical yung mga yan. Kasi, yan talaga yung adjustment period. Yung, lalo na yung first year mga mens. Kahit anong sabi na natin na kahit sa work, kahit sa buhay mag-asawa, sa relationship, friendship, yung first year, yun yung pinaka-critical. So kung ikaw ay nandito na
ng 3 years and above, you are committed. Sabi na natin na 5 years. Okay? Kung ikaw ay nandito na 5 years and above, kung may nagtataas ng kamay dito, men, you are committed dito sa business na ginagawa natin. Okay? So, sabi dito sa quote, may quote po dito, there's a difference between interest and commitment. Okay? Iba kasi yung interesado ka lang, talagang committed ka na gawin yung isang bagay. So, when you are interested in doing something, you do it only when it's convenient. Kung kailan mo lang gusto, di ba? Kung kailan ka convenient, kasi interesado ka, gusto mong gawin. Pero, kung kailan mo lang gusto. Pero, kung ikaw ay committed, you accept no excuses, only results. So, katulad ngayon, pwede naman na, di ba? Pero kasi, yung, pwede kang mag-excuse eh. For example, yung sa pag-hit mo ng sapphire, pwede mo sabihin na, mens, kasi 10 days na lang. Tapos, ito pa lang yung RQB ko. So, may kakausapin ako, hindi naman sigurado. Baka hindi ko na tumahit. Di ba? Pwedeng excuses na yun. Hindi ko po sila matok eh kasi lagi silang busy. Di ba? Pwedeng maging excuse yun. Pero may solution naman. Pwede namang tama yon, pero may solution. Kaya hindi ka pwedeng mag-excuse. Kung talagang committed ka, gagawa at gagawa ka ng paraan para ma-hit mo yung gusto mong i-hit. Or paggawa mo yung gusto mong gawin. O for example, may delivery ka. Simple na lang mga mens. Magdi-deliver ka ng product. Diba? May work ka na hanggang 7. Tapos ang usapan nyo, 8, tapos biglang yung amo mo, pinag-extend ka hanggang 7:30. Yung iba, ika-cancel na, di ba? Pero kung ikaw ay committed talaga at gusto mong maihatid na yung product dun sa client mo, gagawa at gagawa ka ng paraan para maibigay mo na. Tama po? Either, sabihin mo na pwede bang hintayin mo ako? Kung hindi siya pwede, ako po kasi ginagawa ko yun. For example, no, nag-extend ka, hindi mo siya maaabutan dun sa, for example, makikipag-meet lang siya, no, tapos hindi kaya ng oras mo. Eh, kailangan na daw niyang umuwi. Sige po, idadalin ko na sa bahay niyo. Konting sacrifice lang, men, para magawa mo yung dapat mong gawin. Okay? So, no excuses. Gagawa ka ng paraan. Okay? So, next po tayo. Okay. Ito. Letter D na! Yahoo! Letter D na tayo mga mens. Hopefully po you are learning. Ayan. Are you learning po mga mens? Salamat po sa ilan to? 69 na nagtsatsaga po, no? Kahit ganito po yung situation natin. So, saludo po ako sa inyong lahat. Thank you so much for staying, mga mens. Ayan. So, letter D na po tayo. Discouragement. Okay? So, ito daw pong discouragement na to ay discouragement. O, di ba? Since nagkaroon tayo ng courage na mag-join dito sa business na to at gawin tong business na to, may mga tao talaga na magiging sanhi ng discouragement or sa atin na magdi-discourage or magkakaroon ng magre-reject sa atin. Okay? It is meant to be. Kasi po, ayan, common discouragement is known as rejection. Okay? So, kapag po palagi daw kayong nare-reject, huwag po kayong mag-alala mga men. Kasi normal yun. Kasi pag hindi ka nare-reject, ibig sabihin, hindi mo ginagawa yung part mo. Diba? Kasi wala kang rejection na nararanasan. And rejections, be thankful kung may nagre-reject sa'yo. Bakit? Kasi from their rejection, natututo ka. You become stronger. Okay?
Yan. So, ano daw naman ang gamot dito, mga mens? Oh, syempre, ano no, parang sakit lang ano. Ang gamot po dyan is, sino pong nakakatanda dito? SW4. Okay? Yan po yung gamot dyan. Some will join, some will not. So what? Move on to the next. Okay? Sa sunod ka, hanap mo din ako sabi yung rubber band therapy. Okay? So ito daw, itong taon na to, tuwing nakakaisip siya ng negative, yung nilalagay niya sa kamay niya yung rubber band na mahigpit. Tapos tuwing may pumapasok sa isip niya na negative, hinihila niya yung rubber, tapos binibitawan. O di siya nasasaktan siya. O di divert yung isip niya ngayon. So, inulit-ulit niya yun hanggang sa tuwing nakakaisip na siya ng negative, automatic na yung utak niya na, okay, lahat man. So, dito, example po ng nakaranas ng maraming discouragement pero hindi sumuko, si Colonel Sanders. Kung aware po kayo kay KFC Man, yan siya pong salarin kung bakit merong KFC hanggang ngayon. Ayan. So, alam niyo po ba na hindi naman ganun kadali? Si Colonel Sanders, ayan, actually, ito din, no, age, hindi lang yung edad mo para hindi ka maging successful. Kasi nag-start siya, 62, 62 years old na siya, mga mates. Yung recipe niya ay inalok niya, sobrang dami niyang pinirate. Pero kahit na gano'n, hindi siya sumuko. Kita niyo po yan, 1,009 times siya na na-reject hanggang sa merong isang tao na naniwala sa kanya at nakipag-partner sa kanya. At hanggang ngayon naman, mga mates, at hanggang ngayon, nandyan pa rin naman ang KFC. O, diba? In-enjoy nyo nga eh. Finger licking good. Ayan. So, kung wala pa kayong 100 na downlines, ayan, wag po kayong susuko. Okay? Pasok ng prospect, yan mo yung rejection. Okay? So, pero tuwing mare-reject ka, means mag-self-evaluate ka din. Okay? Tignan mo rin, bakit ba ako ni-reject? Ano ba yung ginawa ko na mali? Okay? So, kailangan i-assess mo, ano yung naging okay, may napapay-in ako, at bakit siya nag-pay-in, ano yung ginawa ko? Tapos yung sumunod, bakit ako na-reject nito? Ano yung ginawa? Okay? So, from there kasi, from your assessment, makikita mo na ano ba yung okay at hindi okay. So, isasalain mo na nun para sa susunod na mag-prospect ka at mag-talk ka, alam mo na kung ano yung hindi dapat at saka hindi dapat. Yung dapat gawin at saka hindi dapat gawin. Okay, so letter D, discouragement. Ay, ulitin ko po, letter A, attitude. Letter C, commitment. Letter D, letter E na po tayo. Ay, bago yun pala, meron palang ano dito, story pa, The Skinny Frog. Familiar po? Familiar po kayo sa story ng Skinny Frog? Tandaan mo ba yun, partner? Yes. Yes daw. Okay. Umingiti si Mentor Rosie. Alam mo to, men? Mentor Maricel Ramos. Yes daw. Mentor Francia. Yes po. Okay. So, sige. Kahit alam nyo ng mga men, sasabihin ko pa rin. For the sake of the others. Ayan. So, the story of the skinny frog. So, meron pong isang area sa isang malalim na balon. Marami doon mga frogs na natrap
Yes, Mentor Francia. Kaya kahit na paulit-ulit ko tong naririnig, Mens, hindi ako nagsasawa kasi dito mo makikita talaga yung ano yung basta sige, kwento ko muna. Okay, so ayan, so sa isang area, yung sa malalim na balon, meron doon mga na-trap na frogs. So kahit anong gawin nilang talon, hindi sila makaalis. Tumanda na sila doon. Yung iba nga sabi nila, Diyos ko, dito, may Diyos pala yung frog na. Dito na kami mamamatay, dito na kami tumanda, dito na kami mamamatay. Hindi na namin nakita yung mundo. Dito na lang kami sa madilim na to. Pero isang araw, meron doon batang frog, bata pa, talon siya ng talon. Kasi nakita niya yung ilaw doon sa taas. Ano kayang meron doon? Na-curious siya, mens. Sabi niya, ano kayang meron sa taas? So, talon siya ng talon. Tapos sabi ng mga frogs na matagal na doon, yung mga matanda, naku, iho, huwag ka nang magsayang ng effort mo kasi hindi ka makakarating sa taas. Kahit anong gawin mong talon, kahit gumapang ka pa dyan, mahuhulog ka din. Pero alam niyo mga mates, hindi po nakikinig yung frog. Sige lang siya, kahit anong sabihin nila, kahit sinisigawan siya, kahit anong discouragement yung sinasabi ng mga kasama niya doon. Dire-diretso lang siya, tumalon siya ng tumalon, hanggang sa nakalabas siya. Tapos nung nakalabas siya, nagulat na lang yung mga kasama niyang frog. Sabi niya, ang ganda dito, wow! Ang ganda pala dito sa labas ng balon. Tapos, syempre, natuwa yung mga nandun sa loob, nagkaroon silang asa. Anong ginawa mo? Tulungan mo kami, isama mo kami. Pero alam niyo, ginawa nung frog, nung baby na frog, yung batang frog, umalis lang siya kasi in-explore na niya yung nakikita niya. Masama ba ang ugali ng frog, mga men? Hindi, Mentor Francia, alam kasi niya. Hindi po siya masama. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi bingin naman talaga siya since birth. Kaya lahat ng discouragement na sinasabi ng mga kasama niya dun sa loob, hindi niya naririnig. Kaya hindi siya kasi hindi naman talaga yung narinig. Pero alam niyo po yung lesson doon? Kailangan natin maging katulad nung palakato, nung frog. Kailangan natin maging katulad nung frog. Kailangan natin maging bingi sa mga discouragement na naririnig natin para maabot natin yung gusto natin na maabot. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi, associate with the same mind, sa people with the same mindset. I-surround mo yung sarili mo sa mga taong positive. Huwag kang mag-stay dun sa mga taong negative at palagi kang dinadown or dinidiscourage. Humanap ka ng tao na tutulungan ka na umangat. Okay? So, yun lang po yung story ng Pratt. Okay? Ayan. So, letter E na tayo. Letter E. Letter E. Napakanta na. Malapit na tayo, mens, matapos. Ayan. So, letter E stands for excitement or enthusiasm. So, kung ikaw ang tatanungin, sinong tao ang gusto mong maging kasama? Yung nasa left ba o yung nasa right? Okay. So, yung nasa left moments, kung makikita nyo, ayan, nakabusangot. Okay? Sad face. Okay? So, nakita nyo yung lips niya, men? Nakaganon. Diba parang yung umbrella, yung payong? Ano po ba ang ano ng payong? Ano yung purpose ng payong? Ano, 'di ba yung payong ginagamit natin pag umuulan para ma-prevent tayong mabasa, para hindi tayo mabasa, para hindi ma-absorb yung tubig, para hindi pumasok yung tubig, 'di ba? Para hindi tayo mabasa. Okay? So, ganoon din po kapag ka nagbuhos ang langit ng swerte at ikaw ay laging nakasimangot, lagi kang sad face, dadaan lang yun, di mo masasalo.
Lalakasan ka kasi resistant ka eh. Di ba? Parang ulan. Di ba? Tatalbog lang siya dun sa payo. Okay? Pero, kung ikaw ay laging nakasmile, di ba? Tingnan niyo yung shape ng lips nung nakasmile. Nakapaganon, nakasalo. So kapag ka umulan ng swerte, salok mo lahat. Di ba? So, ayan. So kayo nang mamili, men. Anong gusto nyo? Masalok nyo yung mga swerte? O tumalsik lang? Kayo na po ang sumagot dyan. Salo na, salo lahat. Okay. Ayan. So, thank you so much po sa mga nagpa-participate sa chat. Ano po? O, letter F na tayo. Binilisan na talaga. Mga mens, letter F. Focus. Ito po yung secret key to success. Mas masabi natin. Focus. Okay? Kailangan po, ang focus mo dapat na sa goals mo, hindi sa mga excuses mo. Focus more on the positive things. Lagi kang focus sa mga positive things. Kailangan laser focus. So kapag ka meron kang ginusto, focus ka doon. Huwag ka munang titingin sa iba. Okay? Kailangan focus ka. Ano yung kailangan kong gawin para ma-hit ko itong goal na to? So alam niyo po yung kabayo, bakit siya nilalagyan ng harang dito sa may mata niya? 'Di ba? Para makafocus siya, para diretso lang. Kasi pag may nakikita ka, may tendency siya na lumiko. Okay? So, ganun po tayo. And eto po, no, wag po sanang ma-offend yung iba. Yung may tinatawag kasi tayo na jack of all trades. Yung iba, marami masyado sinusubukan. Sumali sa ganito, sumali sa ganyan, sumali sa ganyan. Lahat na sinalihan. Kasi gusto nilang maging successful. Pero friends, kung marami kang tinututukan, 'di ba? Kung marami kang tinututukan, paano ka magiging master dun sa isa? Kasi yung attention mo, yung focus mo, hati. Halimbawa na lang, sa paglilinis ng bahay, o pinakasimple mates, sa paglilinis ng bahay, ang dami mong nakikitang kalat, magulo ang kwarto, magulo ang kusina, magulo ang banyo. Anong gagawin mo una? Hindi mo alam kung alin. Tapos pumasok ka sa kwarto, inayos mo yung kama, naglagay ka ng maduming damit sa laundry, nakita mo yung banyo, nilinis mo ulit. Hindi ka pa tapos doon sa isa, nandun ka na ulit sa banyo. Sa tingin mo, Mens, anong oras ka matatapos? Matatapos ka pa kaya? So, di ba mas madali yung magiging trabaho natin kung focus ka, for example, sa kwarto muna, gawin mo lahat ng dapat linisin or iligpit sa kwarto at sa kabila. Okay? So, OFW dito, relate po dyan. So, yun po, focus. Gawin mo muna yung isang bagay, focus ka doon, lagay mo lahat ng attention mo doon bago ka pumunta sa susunod. Okay? Para mas madali mong makuha yung goals mo. Ano man distraction meron, pero nasa focus ka, makukuha at makukuha mo ang goal mo. Okay? So, kailangan talaga focus. Ayan. Last na. Pumapalakpak yung katabi ko kasi last na, friends. Last na po, letter G. Okay? Goal. So, syempre, katapusan na ngayon. So, sa Webes, first day of the month na ulit. Kailangan na ulit natin mag-set ng goal. Okay? So, kaya tamang-tama din po tong topic po natin. Kaya thank you so much sa ating Mother Wolves kasi grabe po, kahit hindi na niya actually gawin ito, pero ginagawa niya po para sa atin. Okay? So, kailangan natin mag-set ng goal. Alam naman natin itong mga things, no? So, mayroon tayong tinatawag na short-term, mid-term, long-term, and ultimate goal. So, hindi ko po to i-discuss ng detail kasi may separate po na training para dito. So, when you set a goal, kailangan you set a goal, a SMART goal. So, it should be specific, measurable, achievable, relevant, and timely.
Okay? Ayan. So, yung goals ninyo, mga men, ayan, kailangan po sinusulat niyo yon. Kasi kung nasa utak niyo lang, ay syempre, sabi nga natin palagi, ink is better than ink. Kasi iba rin po kasi pag nakikita nyo pag nakasulat lagi kang nare-remind na, ito pala yung goal ko, kaya dapat ito yung gagawin ko. Okay? Sorry. Ayan, make a goal board. Sino pa ba dito yung ng goal board? Naku, palo kayo sa puwet. Mentor Claire. Sino pa yung walang goal board dito? Ayan, mga mens, kung wala ka pang goal board, kung bago ka, magpaturo ka na sa upline mo, mens. Kasi napaka-importante po nito. Yun po kasi yung magiging guideline mo. Okay? Ayan, so, read it every day. Post it. Kasi alam nyo po, there is power in declaration. Kasi kung nasa sayo lang yan, isip mo lang yan, pwede mo namang hindi gawin, wala namang ibang nakakaalam, di ba? So, mens, kailangan mong mag-declare. Okay? And, ayan, make it your wallpaper. O, sino po yung ang goal niya ay nasa wallpaper? Alam nyo ba, meron akong kilalang isang mentor. Merong time daw na chine-check niya yung mga wallpaper ng downlines niya. 'Di ba? Sa pilitan to, palitan niyo yung wallpaper no. Sabay ganun. No, hindi. Kasi nakita niya na, 'di ba usually tayo ang wallpaper natin, it's either yung sarili mo, or yung family mo, or yung anak mo, yung asawa mo, someone na important sa'yo, or something na importante sa'yo. Yun usually nakikita natin sa wallpaper. So ngayon, try naman natin ilagay yung goal natin sa wallpaper natin. Tingnan natin kung mag-work. Kasi, di ba, halos, ang hawak natin every day, yung iba nga, Diyos ko po, hindi na nabibitawan ng cellphone. Di ba? Since hawak natin every day, every minute, yung cellphone natin, every time na makikita mo yung screen, ito yung goal ko. Ano na yung nagawa ko na step? Ano na yung action para matupad ko to? Diba? So, nare-remind ka ngayon every day, every minute. So, subconsciously, nagre-react yung mind mo, nagpo-follow na rin yung body mo. Okay? So, hanggang sa matupad mo yung goal na yun, mag-set ka na ulit ng panibago. Bigger goals. Okay? Ayan. So, story na ulit. The Fox and the Rabbit. Alam ko, familiar na kayo dito. Ano nakikita nyo? Tita Ellen. Uy, kunot na kunot yung mata ni Tita Ellen. Kita mo po? Hindi masyado. Sorry naman mga men. Ayan, Fox and Rabbit. Thank you, Mentor Francia. Okay, so ito po yung story ng Fox and the Rabbit. Okay, so yung fox, nakita niya yung rabbit, hinabol niya. Kasi nga po, gutom na yung fox. Okay, so hinabol niya ngayon yung rabbit. Since yung rabbit naman takbo ng takbo. Kung kayong tatanungin po, sinong mas mabilis tumakbo? Yung rabbit o yung fox? O, diba yung fox? Pero alam niyo ba, nasa story na to, hindi nahabol nung fox yung rabbit. Ibig sabihin, nakaligtas po yung rabbit. Alam niyo kung bakit siya nakaligtas? Kasi po, magkaiba sila ng goal. O, kala nyo iba ha, goal pa rin tayo mga mens. Ang goal kasi ng fox is yung pagkain niya. Pero, yung rabbit, goal niya, maligtas na yung buhay niya. O, syempre, di ba? Life and death situation. Hindi ka ba bibilis tumakbo kung yung buhay mo yung nakataya? Diba? Kahit gaano pa kabilis yan, kung niisip mo na mamamatay ka na, Diyos ko po, mapapabilis ka talaga yung imposible magagawa mo. Kasi buhay mo na yung nakataya. Whereas, yung fox, dahil pagkain lang naman, yung kailangan niya, yung ginugol niya, yung gusto niyang makuha, diba? Babe,
Hindi ko mahabol yung rabbit, hahanap na lang ako ng yung mas mabilis mahuli. So, ayun po. So, depende sa inyong goal kung gaano katindi yung pagnanais mo na makuha yun. O, ment na naman yan mga mens. Okay? Then, ayan, last na mga mens. Anong nakikita nyo po? Itlog. Magda-diet tayo, mens. Charot. Hindi po, hindi lang po ang diet ang itlog. May story po yung dalawang itlog na yan. Si yellow at saka si white. Okay? Mga itlog. Yes po. So, etong dalawang itlog na to, malapit na silang magpisa. Malapit nang mapisa mga mens. So, ngayon nag-uusap sila. Oy, pare, sabi ni Whitey. Whitey. Diyos ko po, ano ba yung naisip kong pangalan, mens? Yung puti. Greeny na lang. Total green naman yung alamin niya. Sabi niya, pare, malapit na tayong mapisa. Maghihiwalay na tayo niyan. Anong gusto mong maging pag napisa na tayo? Sumagot ngayon si Yellow. Sabi niya, ako pare, gusto kong maging, sorry, nadidistract ako. Ayan, gusto kong maging, ano na tawag doon, hindi siya lang. Oyster. Ayan, gusto kong maging oyster. Sabi ni paring Greenie, bakit naman pare? Bakit oyster? Kasi yung oyster, nasa tubig lang. Go with the flow. Iagos lang ng tubig. Hindi ko kailangan mag-effort, nandun lang ako. Tapos, kung ano lang yung food na dalhin ng water, kukunin ko na yon. Diba? Relax lang ako. Masarap ang buhay. Hindi ko na kailangan mag-effort. Chill lang. Sabi niya. Sabi ni Greening, okay. Teka, ba't ako lang tinatanong mo? Sabi ni Yellow. Ikaw, anong gusto mong maging? Ito pala yun. Okay? So, siya daw ay oyster. Ngayon, ikaw naman, anong gusto mong maging? Ako gusto kong maging eagle, sabi ng isa. Bakit naman eagle? Sabi ng yellow. Kasi yung eagle, free siya, nakakalipad siya, kaya niyang pumunta kahit saan niya gustuhin. Tapos, pwede ko rin mapili kung ano yung gusto kong kainin. Sabi niya, I will be responsible for myself. Hindi ako maghihintay lang kung anong dalhin sa akin ng tubig. Ma-explore ko pa yung mundo. Makikita ko yung gusto kong makita. Diba? So, doon pa lang mga mens, magkaiba na sila ng mindset. Magkaiba din ng attitude. Okay? So, ito ngayon mga mens, bago ako mag-end, yan yung iiwan ko sa inyo na question. Kung kayo ang tatanungin, ano yung gusto nyong maging? Maging oyster o maging eagle? So, yun lang po mga mentors. Sana po kahit ganito yung sitwasyon natin, may natutunan pa rin po kayo kahit na papaano. Sorry po sa kawalan ng internet, pero thank you so much sa pagtsatsaga. And yun lang po mga mentors. This is Gina Luis Cañedo and I am worldwide.